umaga mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigueño. Ngayon po ay Monday flag raising ceremony. Nandito na rin po si Vice Mayor Dodot Juriski at ang mga City Councilor. Ayan, kararating lang po ni Mayor Vico Soto. Pinapaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang na Mayor Vico Soto at ang mga bumubuo ng ika-20 sangguniang panglungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor, Mayor Dodot Jaworski Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan ni Ginang Esther Ong mula sa opisina sa serbisyong pang-empleyo ng Pasig. Ngayon po, iginugunita ng Pasig ang mga sumusunod: Holiday Hazards Prevention Month, National Volunteers Month, the Month of Overseas Filipinos, Rizal Month, National Press Congress Month and Month of the Community Press in the Service of the Nation, at Energy Consciousness Month. Para po sa Service Award for Retirees, tinatawagan ko po sina Miss Maria Luisa Buenafe, Mr. Rafael Benedict Chan mula sa Human Resource Development Office. Mula naman sa Pasig Blood Program, tinatawagan ko po si Dr. Rochelle Milian from Head Laboratory Services Medical Coordinator. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Mula pa noong taong 2022, ang Pasig City Government Program on Awards and Incentives for Service Excellence o PRAISE ay nagbibigay pugay sa mga retiradong kawani sa pamamagitan ng Service Award for Retirees. Alinsunod sa PRAISE Resolution No. 2, Series of 2021, layunin ng programang ito na kilalanin ng mga kawani na nakapaglingkod ng 15 taon pataas ng tuloy-tuloy sa pamahalaang lungsod ng Pasig at umabot sa mandatory retirement age na 65 years old. Sa ika-4 na taon ng pagpapatupad nito, ang inisyatibong ito ay nananatiling patunay sa dedikasyon ng pamahalaang lungsod na kilalanin ang mahalagang ambag, tapat na serbisyo at dedikasyon ng ating mga natatanging empleyado. 59 na kawani ang mabibigyan ng pagkilala at parangal ngayong umaga. Kabilang sa matatanggap nilang insentibo ay ang Plaque of Recognition, Personalized Fossil Wristwatch with engraved design of Pasig City Seal, name of retiree and years in service, at gift certificates worth 2,000, 5,000, 7,000 at 10,000 pesos depende sa kategorya. Atin pong simula ng pagkilala sa ating mga retirees na nagkamit ng 15 to 24 years in service na may kasamang 2,000 pesos worth of gift certificate. Yun po mga may 15 taon sa serbisyo ay sina Mr. Eugenio B. Santos, City Engineer's Office,
Mr. Alfredo Omaño, Office of the Building Official, Mr. Joaquino Elera, City Environment and Natural Service. Ang may 16 na serbisyo naman po ay sina Mr. Jeremias F. Ranche ng TPMO, Mr. Irina M. Katabis, Pasig City General Hospital, Ms. Juliana M. Katig, Pasig City General Hospital, Ms. Beatriz Virehenio OGS, Mr. Manuel C. Tayag, 17 years, Miss Dr. Gianna B. Ples ng Pasig City General Hospital. Ito po ay kasama yung kanyang part-time service mula noong 2001 hanggang 2014. Mr. Joel D. Manalo ng POD, Mr. Mario M. Biernes POD, Miss Ofelia A. Salvador Senro, Miss Evelyn I. Cancino Senro, Miss Leonorti Perez TPMO, Mr. Luciane Fadberon TPMO, Salamat po. Sunod naman po ang ikalawang kategorya na may 25 to 34 years in service na makakatanggap din po ng 5,000 pesos worth of gift certificate. Mula sa 25 years in service, sina Mr. Orlando P. Zerda mula sa Senro, Mr. Jaime M. Bagwe mula sa OGS, Ms. Corazon C. Ranjo mula sa Senro, Mr. Jesus P. Rondolo mula sa Senro. Merong 26 years in service si Ms. Reynalda S. De Nieva mula sa PCGH, Dr. Paulo Roman A. Castro Jr. mula sa PCGH, including his part-time services, Mr. Susano C. Darisan mula sa Public Market Administration, Mr. Angelito C. Kasipit mula sa Senro, Ms. Socorro M. Eslao mula sa OCM, Mr. Carlos A. Getes mula sa Senro, Mr. Walter V. Tanay mula sa City Engineer's Office with 27 years, Ms. Salvacion Villanueva mula sa Senro, Ms. Remedio C. Gomez mula sa POD with 28 years in service, Ms. Helen C. Rivera mula sa CSWDO with 29 years in service, Mr. Paulino B. Dancel mula sa OGS, 32 years, Dr. Edita N. Amparo, CHD, 32 years, Mr. Lucio B. Quaresma mula sa Public Market Administration, 32 years, Ms. Mila Villanueva, CHD, 32 years, Ms. Melinda Angeles, CHD, 32 years, Ms. Concepcion G. Nofre, CHD, 32 years, Mr. Cesario P. Mendoza mula sa Market Admin, 32 years, Ms. Mila S. Cometa mula sa OGS, 33 years, and Ms. Emelita Valderrama from OGS with 33 years in service. Narito naman po ang ating mga retirees with 35 to 44 years in service. Kabilang sa third category, ang halaga ng GC nila ay worth 7,000 pesos. Ms. Rebecca Almoden, 35 years, OGS. Mr. William B. Aguirre, the late Mr. Aguirre, Public Market, 38 years. Mr. Joselito M. Garcia ng City Health. Mr. Nonito Elvilla ng Senro, Ms. Elena Di Molina ng Library, Ms. Rebecca Mariano ng Assessor's Office. At mula naman po sa ika-4 na kategorya na nagsilbi sa 45 years pataas, ang may pinakamahabang serbisyo sa taong 2025 ay si Mr. Edmundo Francisco Season 1 ng BPLD, 47 years in service. Palakpakan po natin muli ang ating mga awardee. Nais puso po kami nagpapasalamat sa inyong sipag, tiyaga at malasakit sa loob ng mahabang panahon. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa aming lahat na magpatuloy sa serbisyo publiko. Good luck sa inyong future endeavors and may God grant you strength and good health always. Welcome po sa pension. Yan. Kaya pag-retiro po. Salamat po. Muli, palakpakan po natin ang mga nabigyan ng award. Ngayon naman po, tinatawagan po natin si Dr. Rachel Milan, Head and Laboratory Services Medical Director ng Pasig Blood Program.
Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, at sa ating mga konsehal. Mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Milan, Medical Coordinator ng Pasig City Health Blood Program. Kasama ng ating Chief MedTech na si Ms. Myla Espino, pinapaalam po namin sa inyo na patuloy po ang ating blood collecting team na nagsasagawa ng mass blood donation activity tuwing Lunes at Biyernes sa Sports Center at sa PCGH po tuwing Miyerkules. At sa susunod na taon, ina-announce ko rin po na nakaschedule tayo dito sa Bridgetown na magkaroon ng bloodletting activity quarterly para sa mga employees na gustong mag-donate. Hinihikayat ko po kayong lahat na maging isang voluntary blood donor. Ito po ay gawaing may pagmamalasakit sa iba dahil di lamang makakabuti sa inyong kalusugan. Ang Pasig LGU ang nakakuha ng top 3 para sa gallery presentation. At ang kasama natin si Mr. Clark Gerard Estorco, ang tinanghal na Best Oral Presenter sa taong ito. Salamat po. Muli sa ating mga donor awardees, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Para po ipakilala ang ating mga awardees, tinatawagan ko po si Dr. Rudolph Abiba, ang ating pathologist sa Super Health Center Laboratories, and Ms. Yolanda Asis, Nurse Coordinator ng programa. Thank you, Dr. Milan. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating Mayor Vico Soto. Good morning po. Sa ating mga lingkod bayan po na nandito, good morning po. Ako po ay si Dr. Abiba, pathologist po ako ng Super Health Center. Bali, kinararangal po namin na nandito po kami ngayon para magbigay pugay at pagkilala sa ating mga blood donor awardees. Alam po natin na itong mga blood donor awardees po ay masasabi po nating makabagong bayani ng ating henerasyon sapagkat sa bawat dugo na kanilang dinodonate ay nagbibigay ng panibagong pag-asa po sa ating mga pasyente para madugtungan pa po ang kanilang buhay. At kaugnay po yan, bawat blood donor awardee po natin ay mabibigyan po ng token of groceries at ganun din po ang certificate of recognition. At hayaan niyo pong basahin ko po kung ano po ang nakasaad sa ating certificate of recognition. This certificate of recognition is given, name of blood donor awardee, for the invaluable support to the Pasig Blood Collecting Team of Pasig City Health Department. Given this 15th of December 2025 during the flag raising ceremony at temporary Pasig City Hall, Bridgetown, Rosario, Pasig City, Victor Ma Regis, N. Soto, Pasig City Mayor. Ang ating pong 2025 Blood Donor Awardees ay pangungunahan ng dalawang senior awardee, Lorna G. Santos, Noel D. Asaldo. At sila, John Mark M. Alambra, Ronald Joseph Barrientos, Baby Jane Bedua, Jericho Joy Blanza, Dolores Casares, Reylu Cesar Canlapan, Ruel M. Cayaban, Mea Cleto, Jonard Cruz, Richard David, Justin Xavier de Guzman, Adrian Tivera, Wilfredo Dinglas, Jomar Garcia, Lorely Hidalgo, Rostung Nico Halike, Ricardo Lazaro, Joseph Raymond Babilog, Raquel Manguia, Angelo Manyo, Mark Joseph Marabi, Lirica Ana Niape, Marisa Mitre, Ramon Modgalin, Muling palakpakan po natin ang mga nabigyan ng award. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Mr. John Miguel Natividad, LPT, mula sa Office of the City Councilor Paul Angelo
A. Sinogat, and volunteer lecturer at Pasig City CSO Academy. Isang makasaysayang umaga po sa ating lahat. At kung bakit po isang makasaysayang umaga, sapagkat isa na naman pong makasaysayang pagkilala ang natanggap ng ating lungsod. Kinilala ang Pasig City CSO Academy bilang isa sa mga pioneering CSO Academy sa bansa. Ito ay ginawad sa nakaraang National CSO Academy Conference noong December 10 hanggang 12, 2025, kung saan ang ating pong lungsod ang naging host sa nasabing komprehensya. Ang Pasig City CSO Academy ay ang kauna-unahan at ang nag-iisang CSO-led Academy o ang CSO-led CSO Academy sa buong bansa. Nagbigay ito ng inspirasyon sa iba't ibang lungsod o bayan na magtayo din ng kanilang CSO Academy. Tulad ng Tagbilaran City sa probinsya ng Bohol, Bula sa probinsya ng Camarines Sur, at Munisipalidad ng Banay-Banay sa probinsya ng Davao Oriental. Ang inspirasyon na ito ay naglalayon, o ang institusyon na ito ay naglalayon na maghubog ng mga CSOs upang maging epektibong kabahagi ng pamamahala. Upang tanggapin po ang plaque of recognition at marker, nais ko pong tawagin ang mga pillars ng Pasig City CSO Academy. Tawagin po natin ang City Director ng DILG Pasig Field Office, Director Visitasyon C. Martinez. Para naman po sa Pasig LGU, aking po tinatawagan si Mayor Vigo Soto, at ang Head ng Pasig People's Participation Unit, si Ginoong Reggie J. Togawin, ang former Executive Director ng Praxis, si Councilor Paul Angelo A. Sinogat. Kasama rin po ang representante ng Praxis, si Ginoong Leandre DJ Benitez, at ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodo Jaworski. Kasabay rin po nito ay iaabot po ni Director Visitasyon Martinez ang Pasig City CSO Academy Coffee Table Book. Na iaabot po ni Ma'am Maan Anseno. Kasabay rin po nito ay iaabot na rin po ang pagkilala bilang LGU cohort ng Open Government Partnership or OGP sa National Capital Region sa ating lungsod. Ang Open Government Partnership ay isang pandaigdigang commitment sa pagsusulong ng bukas na pamahalaan kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga founding states na nagsulong nito. Ikinagagalak din po nating ipabatid na ang Pasig City ay isa sa 5 lungsod sa buong NCR na napili upang maging sentro ng OGP Localization Program. Dahil dito, iginawad ang pagkilala sa lungsod ng Pasig dahil sa mga flagship programs nito na nagsusulong ng participatory government, partikular na ang programang Participatory Barangay Development Planning at ang Pasig City CSO Academy. Muli po, mabuhay po ang Pasig City CSO Academy at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Muli, palakpakan naman natin ang galing ng Pasig. Sa pagkakataon pong ito, tinatawagan po si Dr. Marie Sheila Ordinario from the Bureau of Animal Industry, Animal Welfare Head and National Rabies Prevention and Control Program Manager. Magandang umaga po, Mayor Vico, Vice Mayor Dudot, sa buong konseho po. Magandang umaga. Nandito po ako, si Doc Sheng po, para po i-award sa atin pong City Veterinary Services Department ang pagkilala. So ito po, basahin ko po muna ang citation ng amin pong award. So this is the Distinguished Award for Advancing Animal Welfare in the Philippines.
this is awarded to the City Veterinary Services Department of Pasig for their instrumental contribution towards the promotion and protection of the welfare of animals through their implementation and enforcement of Republic Act 8485 as amended by RA 10631. So this is signed po by our Secretary, the Secretary of the Department of Agriculture, Francisco P. Tiu Laurel Jr. So, tinatawagan po sana natin ang ating Pasig City Veterinary Services Office Department, Doc Emma, para po tanggapin ang ating pong citation. Mabanggit ko na din po, this is to acknowledge po ang initiatives ng ating Pasig City Vet Services Department sa implementation, lalo na po yung regulation ng animal facilities. So, mahigpit po nilang binabantayan ng ating mga facilities ay rehistrado pursuant sa Section 2 ng Animal Welfare Act. Siguro idagdag ko na din po, ang Pasig po ang may pinakamababang positivity rate for rabies sa buong NCR, 2 consecutive years po, 2024 and 2025. So, protecting animal welfare is actually also protecting public health. So, prevention ng diseases. So, kaya po, congratulations po. Maraming salamat po sa inyong initiatives sa Pasig po. Siguro po tinatawagan ko si Miss Yvette. Muli, palakpakan po natin ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa ngayong umaga. Mula sa Economic Sector Public Employment Service Office, ako po si Angel Francisquete. Maraming salamat din po sa ating Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako naman po si Michael Vierne mula sa Public Employment Service Office. Kami ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat sa mga kasama sa PESO. Magandang umaga, Vice Mayor Tudot, mga konsihal, sa ating mga kawani ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Congratulations una at pinaka-importante po siguro sa mga nabigyan ng Service Award sa ating mga retirees sa taong 2025. Lalo na kay Mr. Francisco, nandyan ba siya? Na naka 47 years. Ang tindi. Maraming salamat, sir. At sa inyo pong lahat, mga ma'am at sir, maraming salamat sa serbisyo nyo na tumagal ng ilang dekada sa ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng naiambag ninyo sa ating mahal na lungsod Pasig. Palakpakan po natin ulit ating mga retirees. Mr. Francisco, baka gusto nyo paabutin ng 50 years. Sabi nga kanina ni Consi Angelo, bawas tension, hello pension. Goodbye tension, hello pension. At maraming salamat po sa inyo. Sa ating City Vet Office, maraming salamat sa ating Bureau of Animal Industry sa pagkilala sa ating City Vet Office. Congratulations din po sa inyo, Doc Emma and Company. Kay Doc Ordinario, ma'am, maraming salamat po sa pagpunta ngayong umaga. Sa ating CSO Academy, alam naman natin ang may akda nito. Ang unang nagpano akala nito ay wala na pong iba, kundi ay ngayon ay konsyal na, pero nagsimula sa civil society. Kaya nga po ito yung naging unang CSO-led na academy na ganitong klase, CSO. Ngayon, nare-replicate na sa ibang lugar. Sabi nga, hindi natin dapat antayin na maging perpekto o sobrang galing para makatulong rin sa iba. At nakakatuwa dahil nakita siguro na maganda yung modelo ni na Coach Paul ay ginagawa na rin sa ibang lugar. Kaya Coach Paul, sa lahat ng mga kasama sa CSOs, DILG, maraming salamat at congratulations sa inyo. Congratulations sa ating lahat. Last but not the least, sa ating mga blood donor awardees,
Maraming salamat sa walang sawang pagdodonate ng inyong dugo para madugtungan ang buhay ng marami sa mga pasyente natin. Alam naman po natin na madalas talaga nagkukulang ang dugo, lalo na sa ospital. Pero sa tulong po ninyo at kahit paano, di ba, nababawasan ang problema natin. Maraming natutulungan, nadudugtungan ng buhay dahil sa mga nagdodonate ng dugo. Kaya pati sa ating City Lab, kina Dr. Milan kanina, maraming salamat at congratulations din po sa mga blood donor awardees natin. Alam ko naman na kahit walang incentive, gagawin nyo pa rin ito. Pero yung pag-grocery natin, konting pakonsuelo lang yan. Maraming salamat. Sa ating lahat, kita-kita po tayo sa December 20, ating Pasko Tita. At Merry Christmas, Happy New Year sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Ngayong umaga. Congratulations po sa pamahalaang lungsod ng Pasig at congratulations po sa lahat ng awardees at sa mga retired employees. Hanggang dito na lang po ang aming vlogs. Maraming salamat po sa panonood at ingat po ang lahat para po sa bago pala sa aming channel. Welcome po at ingat. Bye!